Magandang tanghali, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Wala pa ring tigil ang aktibidad ng Bulkang Canlaon. Katunayan, ayon sa PHIVOLCS, nagkaroon pa rin ito ng 14 na volcanic earthquakes at wala pa ring patid ang pagsingaw ng bulkan na aabot sa 50 metro ang taas. Kahapon ay naglabas din ito ng sulfur dioxide na aabot naman sa 3,620 na tonelada. Nagpapaalala naman ng PHIVOLCS sa publiko na maging alerto sa posibleng pagsabog, pagbuga ng lava at abo ng bulkan. Pinalilikas din ng mga residente na nasa 6-kilometer danger zone. Para naman sa mga lugar na may naiwang abo dahil sa nagdaang pag-aalboroto ng bulkan, naglawas din ng abiso ang PHIVOLCS para sa posibleng pagkakaroon ng lahar dahil sa mga pag-ulan. Sa ngayon, nananatiling nakataas sa Alert Level 3 ang Canlaon. Higit kumulang 8 bahay ang nawasak dahil sa biglaang pagbitak ng lupa sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon. Dahil dito, umabot sa 51 pamilya o nasa 151 na individual ang inilikas mula sa naturang barangay. Bukod sa bahay, nasira din ang riles at kalsada sa lugar at nadamay din ang water reservoir na pinagkukuhanan ng tubig ng barangay. Inaalam pa ng mga otoridad sa ngayon ang dahilan ng biglaang pag-angat ng lupa. Sa ibang balita, ikinalungkot naman ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang pagkakatapyas ng budget na nakalaan para sa kanilang departamento sa ilalim ng General Appropriations Act of 2025. Ayon kay Angara, ang natanggal sa kanilang budget ay nasa 10 billion pesos na para sana sa computerization. Binigyan diin pa niya na ilang taon nang tinataasan ng Kongreso ang budget para sa edukasyon kaysa sa panukala ng Pangulo. Kaya dismayado siya sa nangyari. Pero umaasa siyang maaayos pa ito dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nagsabing reremedyohan niya ito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.